So magandang umaga sa inyo lahat. Okay, we're glad that you're here sa mga ating viewers, sa online, na ating podcast, sa ating FB page and YouTube channel. Magandang araw sa inyo kung anong oras yung pinanonood dito. Para sa mga first-timers natin, ako po si Dennis Baldeo, ang isa sa mga pastor ng 211 Ministries Philippines. Ayan. Kaya sisimulan natin ito. Excited ako na i-share sa inyo mga gagawin ni God. Kaya abangan nyo na lang kung anong para sa iyo. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa maririnig mo ngayon. So once again, welcome everyone. Pero bago tayo tumuloy sa ating series for this February, gusto ko lang i-mention sa inyo na meron tayong once again, ito yung batch number 3 ng ating discipleship process. Magsisimula ito, may Saturday tayo kung hindi ka available. If you want to grow, kailangan natin nag-grow. And our spiritual life. Kasi kailangan natin mamunga. Ang hindi nag-grow, mahirap mamunga. Every Saturday, 1:30 to 2:30 p.m. ng February 22 yan simula. So, yan ay yung C2C natin. Kuya JR, pwede pakiabot ako please itong C2C na naandun. Kaya yan yung complete to complete. Ito yung ating ginagamit at meron itong 12 lessons, kaya umaabot siya ng February 22 hanggang May 10, and every Sunday, 1:30 to 2:30 p.m. February 23 yan hanggang sa May 11. Pag naka-absent ka ng Saturday, pwede ka humabol ng Sunday. Pero ang Sunday, ang magtuturo sa'yo si Jeff o kaya si JR o kaya si Felix, dahil yan ang yung mga remedial class. Ito yan, complete to complete. Wala kayong mabibili nito, ito lang. Ngayon, kung may magtatanong sa atin sa online, meron ba tayong online discipleship? Sa ngayon, wala pa. So, face-to-face talaga natin ito ginagawa. Dahil si Jesus Christ, face-to-face din na ginawa ang discipleship. Bumaba siya rito, hindi siya nag-online from heaven to earth. Ayan. Kaya dito lang po yan, 1:30 to 2:30. Kaya meron tayong listahan, enroll na lang kayo. Wala pong bayad dyan. Ayan, isimula yan. Para makita natin, ang discipleship process ng 211 ay yan. Nagsisimula yan sa encounter. This is encounter with God. Ang ating ginagawa dyan ay yung Sunday service, encountering, listening to God. Ano ba sinasabi niya sa atin? Dahil ang sabi sa Bible, consequently, faith comes from hearing and hearing the message of Christ. It's not about testimonies. Hindi ito yung dahil may miracle kaya na-encounter mo si God. Ang number one talaga para magkaroon tayo ng faith is the message of Christ. Anong message si Christ? Kingdom of God. Then establishing class, understanding church, word, and faith. Then, yan, D-group, magiging part ka ng D-group kapag naintindihan mo niya. Kasi huwag kang mag-join ng Bible study. D-group is just a Bible study, understanding the word. Huwag kang mag-attend ng D-group dahil lang mayroong nag-grupo. Dapat naintindihan mo bakit ka naandyan. And of course, Jesus Christ, pagka-preach niya ng message of the kingdom, it was always followed by inner healing and deliverance, power demonstration. Dapat alam mo rin yan. Alam mo rin yan. Then, empowering class, how to become a Bible study leader or a discipler. Then, para sa mga may calling magpastor, ito na yung meron tayo, equipping class. Equipping class, iyan ay leadership training. 2 months yan. 2 months yan. Kaya almost kung susundan mo lahat yan, 8 months yan, the whole year of 2025, iikot uli ang ating discipleship process. At available lahat yan para sa inyo dito. Ito ay face-to-face lamang. Hindi ko pa alam kung paano mag-online yan. Para sa inyong mga nasa online na nakikinig, ito po ang process ng 211. Okay, tuloy na tayo. Kingdom leadership. Hindi issue sa atin kung tayo dapat ay maging leader or not, because ang unang teaching ni Jesus Christ, ni God sa Garden of Eden, was to rule. Rulership. You have to rule here in this world because Satan would like to rule. Maging sa pera lang natin. Ang hirap kapag ang naging master ang pera. Dapat ikaw ang mag-rule for everything in your jurisdiction, kung saan ka tinawag ni God, in your place of calling. Kayo na mga nanay, ruler din kayo, leader din kayo in your areas, kung saan man kayo tinawag ni God. Tayong mga lalaki, nasa business, you have to rule, you have to take the lead, and that is kingdom leadership. At itong pinag-uusapan natin, bakit may nakaguhit dyan? Kasi itong pag-aaral natin ngayong series, itong topic natin for the month of February ay nakafocus sa ants. Anong purpose nitong ating pag-uusapan? Lagi tayong nakafocus sa ating purpose para makita nyo, hindi goal dito sa tungunan ang patamaan kayo.
Matagal na tayong tinatamaan, na offend lang tayo. Pag uwi natin, the same lang na pa rin ang lifestyle. Balikan natin ang purpose natin. Kapag ito ang nakita nyo, may message ka na pulot kay God. Remember, faith, consequently, faith comes from hearing. Then it's up to you if you will apply that or not. Okay. To explore the leadership wisdom of God's design for the ants that He would like people to follow and apply. Kapag in-apply mo ito, ikaw magkakaroon. Kapag ayaw mo, it's up to you. Okay? Si God ang may plano sa buhay ko. The reason why I'm following this one. Tingnan nyo yung ants. Napakaliliit, pero modelo. Ito yung nas kaninang tanong mo. Hindi dito palakihan ng ulo, palakihan ng katawan, palakihan ng grado sa school. Ang pinag-uusapan, ano ang sabi ni God sa iyo? Iuna ko na kayo sa possible message natin for next month. Lagi niyong tatandaan itong dalawang bagay na dapat stand ng isang Kristiyano. Word-based tayo, pangalawa ay spirit conscious. You are conscious of the evil spirit work and conscious of the movement of the Holy Spirit. Ganun lang, word-based. Kasi ngayon sa TikTok, sa YouTube, ang dami-daming advice, opinion, review, pero word-based pa rin tayo. Ano ang sabi ni God? Kung hindi sinabi ni God, wag natin ipagbawal. Pero pag sinabi ni God na no, dapat no din tayo. Okay? So let's go. What is an ant? Ant is a kind of small insect that lives in an organized social group. Sa mga ngayon lang nakapakinig nito, na yung leadership ng ant, makikita mo, they are organized. Naalala ko nung sinabi sa amin ni Pastor Steve, if you are not ang tao daw na busy ay lazy. Nagulat ako noon. Bakit, Pastor Steve? Kapag ikaw ay busy, ang tawag sa iyo ay lazy. You are not organized. Wala namang ibig sabihin mo, lagyan ni God ng 25 hours ang isang araw para magkasya ang schedule mo. You have to organize your life, and that is the leadership of an ant. If you are busy, you are lazy. You are not an organized person. They are social group. Kaya pag leader ka, hindi ibig sabihin, ay, maglilid ako ng mga introverts. Ulitin ko, sa mga introverts like me before, hindi mo kailangan maging extrovert. Ang kailangan mo lang, paano ko gagawin, Panginoon? Alam mo, ikaw nagbigay sa akin ng temperament na introvert, how can I lead na ako ay introvert? Hindi excuse na ikaw ay phlegmatic or ikaw ay melancholic. So, yan ay pag-uusapan natin sa discipleship process. Dadaanan natin yan. Meron tayong types of temperament, understanding your temperament so that you can minister to introvert, extrovert. Ano yun? Ang sabi ni Mako? Omnivore. Ganun ba yun? So, hindi kasama yun, Maka. Hindi kasama yun. So, what's an ant? Makita nyo, meron talagang modelo silang nagagawa. Although maliit sila, pero makita nyo, they are organized. Wala sa kalang sumisingit. Makita mo sa Pure Gold lang, di ba sa groceries, may sumisingit. Meron na silang pila, yung mga senior citizen. Mauuna pa dun sa iyo. Pakikialaman pa nila. May mga tao na alam na mo naman, na ginagalang natin yun, pero kung nalalamang ka na, ikaw din yan. Okay? They are not organized. So anong topic natin for this month? Hindi tayo nag-aalat samba every Sunday na meron tayong lesson. Nakahanda na yan. Last week, kung hindi nyo ito napanood, kung sa iyo na mga ngayon na natagpuan, dumaan sa inyong FB page, small but big last week. Today but future. Iyan topic natin ngayon, second series. Limited but unlimited, bound but free. Nakakulong pero malaya. Klarado naman yun, Alice, di ba? Tama ba? So, yan lang yan. Kung gusto nyo maintindihan yan, ulitin ko, lahat ng nasa left side ninyo, iyan ang kaisipan natin. Pero si God gusto niya maging big ka, abundant. You know the future, na kaya mong harapin ang future. Then, unlimited, you are free. Gusto ko lang maintindihan natin na tayo pala, kung ano ang pinapatulan mo na stress, pressure sa buhay, yan lang ang level ng maturity mo. Kung pinapatulan mo ang 2 plus 2, Jeff, hanggang dyan ka lang. Na-stress ka na, para ka na may stroke. That's why I encourage you to grow. Grow to a bigger good problem. Good problems, para makita mo yan. Kung namumroblema ka, 10,000 pa lang, nagkakamot ka na, gusto mo na mag-suicide. Ibig sabihin, that is just your stress level factor. You have to grow and mature. So, paano mo harapin ang future? Napalaki ng palaki, lalo sa inyo may pamilya, lumalaki inyong mga anak. Si Felix at si Erly, lumalaki inyong mga anak, di ba? Malaki na sila, lumalaki pa din.
Oh, si Alice at si Joe, lumalaki din. Si Ezra, malaki na ba? Lumiliit kasi malikot eh. Makita nyo na, ang saya yan, makita nyo na, ang future ay para sa mga taong naiintindihan at ang buhay at ang plano ni God. So pag-usapan na natin, today but future. Masama na naman tingin sa akin ni Nikki. Tama ba yan, Nikki? Nikki, welcome home. Galing sa Masbate si Nikki. Oh, nag-ikot-ikot siya, pumunta sila sa... hindi na yan Tagalog, Masbateña na yan. So napuntahan nila yung Buntod Reef Sanctuary. Anto yung malalaking Taclobo, yung mga halos isang dipanan laki. Yung mga, yung ang daming mga shells doon. Kaya lang dumating sila high tide, kaunti na lang sandbar. Wala na. So series number 1, Today But Future. Ano yun ang ibig sabihin ng today but future? Hindi ko kinuha yan sa title ng books. Ito ay mga revelations lang ni God na kailangan natin pag-usapan. Okay? Small but big. Nadaanan natin yan last week. Now, today but future. In Proverbs chapter 6 verse 6, it says, Go to the ant, you sluggard. Sa inyo na mga lazy or other word, walang ginagawa. Thank you, Alice. Okay. Na-insecure na naman ang lungs ko. Consider its ways and be wise. Kanina nag-usap nga kami ni Al, kailangan natin wisdom. Hindi dapat tayo puro simba uwi lang. Dapat may wisdom ka. Wag lang basta knowledge or information, understanding. Marami nakakaintindi ng Bible. Pero ang application which is wisdom, like the ants, be wise about that or else you will not get anything from God. So go to the ants, use sluggard. Ibig sabihin, Dennis, tingnan mo yung mga ants, modelo ko sila. Lord, ang liit-liit naman yan. Pero sa totoo lang, kung marami kang pwedeng interpret yan, Lord, naiinsulto ba ako dito? Lord, ang liit naman yan, inaapakan ko lang yan. But you are saying, go to the ants. Look at them. Paya, di ba liit yan? Di ba minsan kaya mag-ingat kayo sa minamalit na, ano ba natapos mo? May diploma ka ba? Minsan madaling magsalita sa panahon ngayon. Ikaw, anong kurso mo, Treb? Sa kay God, hindi. Sabi ni God, go to, yun nga, hindi ka kapag grade 1 eh. Pero sabi ni God, Felix, go to the ants. Mabigat ito, makita mo si God na, minsan, anong grade mo nung grade 4 ka? Wala ka sa akin. Walang grade ang pinag-uusapan dito. Go to the ants, sabi ni God. Kaya dito nyo makita na, Lord, I have to humble myself. Ito hindi nakapag-aral, pero modelo ko. Modelo natin. Lord, nakakaya naman. Kanina lang, kagabi ilan na napindot ko, diyan ka na naman sa asukal namin, ha? Diyan ka na naman, di ba? Makita, di ba, kinagat ka pa. Dahil pinaglalaban din nila ang kanilang karapatan. Amin yan. Di ba? Although ikaw bumili, pero andun sila, nakikialam. Di ba? Inisprehan mo na, andyan pa rin. Walang hahadlang sa kanila because they are wise. At sabi ni Lord, maging wise ka din. Maging wise ka rin, Dennis. Hindi ko ito i-preach sa inyo para pagalitan kayo, kundi pati din sa akin. I have to go to the ant and learn from their ways. Okay, let's go. But ayaw na. Doon pala. Ngayon, ang tanong, wala ka bang wisdom? Kapos ka ba sa pagiging wise? Iba yung wais, ha? Sabi sa Bible, pwede ka manghingi ng wisdom, hinihingi lang ito. Kaya lang kung hihingi ka, huwag ka mag-aalangan, don't doubt. But when he asked, ba't napunta ka na dyan? If any one of you lacks wisdom, wala kang wisdom, wala kang karunungan. Iba yung katalinuhan, ha? Hindi ni-require ni God ang katalinuhan, which is maganda rin kung matalino ka. Kung sakali katulad namin ni Trev, matalinaw lang talaga tayo sa klase, at least, nang mahalaga, if any of you lacks wisdom, he should ask. Hingi ka. Ask kanino? Kay God, who gives generously to all without finding fault. Alam mo, lahat tayo palpak, nagkamali before. Pero hindi ni God tinitingnan yan. Ang mahalaga, kung naghingi ka, bibigyan ka niya, and it will given to Him. Kaya pag naghingi ka, huwag mong sasabihin na, hindi na ako matalino, wala akong karunungan. Ibinigay na sa iyo ni God. Kaya pag naghingi ka, he must believe and not doubt. He must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Parang pupunta sa dalampasigan, babalik sa gitna, pabalik-balik lang yan sila. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Ngayon, pag nanghingi ka, itanong mo, paano ko to i-apply? Kung may problema ka sa finances, wala kang wisdom,
Ask God for wisdom. Sa health natin, katulad nito, kung ano na naman itong nireklamo ng aking lungs. So ask God for wisdom. Kung problema sa grades sa school, ask God for wisdom. Then mag-aasawa ka na, yung future mo, then ask God for wisdom. Yan. So, but when he asks, he must believe and not doubt. Don't doubt. Kasi once na nag-doubt ka, tapos ka na. Hindi mo na marireceive yan. Bawal kay God ang doubt. Ano yung doubt sa Tagalog? Yun na rin ang spelling. Magkaiba lang spelling. Daw. Ibibigay daw ni God. So, hindi ka sigurado. Siguraduhin mo na iyan talaga yan, sinabi ni God. Okay, point number 1. Today, but future. Ant leadership, value preparation. Kapag wala kang prepare ngayon, wala kang future. Because today is the future. Ganun lang kasimple yan. So, dapat may preparation. Saan natin makikita niya? Sabi sa Proverbs chapter 30, verse 25, ants are creatures of little strength, little, yet they store up their food in the summer. So, nag-i-store up sila. Nag-iipon na sila. Hindi pa man summer. Ay, summer pa lang, nag-iipon na sila for winter. So, ants are creatures of little strength. Anong ginagawa nila? They are preparing. They are preparing. Sige, mayroon tayong bisita. Sige, Nikki, may bisita ba tayo? Kala ko may bisita tayo. Okay lang, take time. So, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in summer. Klarong-klaro, ang mga langgam ay merong preparations bago nila ma-enjoy ang kanilang future. Ants understand process. Dahil sa liit nila, kailangan talaga nila mag-ipon na nagsisimula lahat sa maliit, hindi sa malaki. Kung gusto mo lumaki ang malaki, mahirapan kang palakihin yan. Nagsisimula yan sa maliit. Kaya gustong-gusto ko yung idea ni Jesus na si Jesus Christ man, hindi nag-reach out ang world to reach the world. He just reached out 12 disciples to reach the whole earth. Maliit lang. Kaya ako, yung mga church planting na gagawin natin at ginagawa natin, maliit lang. Mag-multiple service na lang tayo. Rather na magkaroon tayo ng na masyadong malaki tapos wala namang disciples. Yan. Ants think summer in winter and winter in summer. So simple lang, di ba? Ants think summer in winter and winter in summer. Paano yan? Kapag winter, ang iniisip nila yung darating na summer because today for ants is the future. Kapag winter naman, ang iniisip nila summer, pag summer, ang iniisip nila yung winter. Okay, so paano yan? Tingnan natin. Ayon sa Bible, they gather or store up their food during summer. Ang sabi naman ng mga entomologists, ito ay isang branch ng zoology. Ito yung paborito ko, ito yung kurso ko. Pero hindi tayo mag-uusap tungkol sa zoology or entomology. During winter, entomologists said they build mounds, they use decomposing leaves kasi ang nagdi-decompose na leaves sa agriculture, umiinit yan. Kailangan nila yan to regulate temperature. They build home under large rocks. Bakit? Some ants build their colonies under large rocks to collect heat from the sun. Dahil pag naarawan yan, mainit yan. So ang dami niyan, makikita ninyo na nabubuhay pa din sila. Walang ginagawa kundi kumain lang ng kumain. At meron din sila. Kaya according to the Bible, they store up during summer food and during winter, meron din silang ginagawa to regulate their body temperature. Kaya ngayon ang tanong, huwag tayo maging zoologist or huwag tayo maging entomologist. Ang tanong, bakit ginagawa nila yan during winter? Simple lang. Yan lang yan, no? To prepare themselves to serving one another again for upcoming summer. Kasi pag namatay ka during winter, hindi ka na makakapag-serve. Makita nyo, today is future. They think summer during winter and winter during summer. Okay.
So the future belongs to those who prepare for it. Kaya pag wala ka, katulad yan, wala kang naisisave na pera, wala kang naitatabi, ano ang future mo? Palaki ng palaki ang bilihin. Ang inflation, ang bilis din. Pabagsak ng pabagsak. Kung itatabi mo lang sa bulsa mong pera mo, nawawala yan. That's why you have to think and ask wisdom, papaano ko, Lord, haharapin ang future? And by doing that, start today. Number 2. Ang leadership, value, vision. Ano bang ibig sabihin ng vision? Makikita natin, laging sinasabi yan at laging naririnig natin ito in the King James Version, Proverbs 29:18, where there is no vision, meaning to say, without a vision, people perish. Mamamatay ka, mawawala ka sa eksena sa future. Kahit mayaman ka ngayon, kung wala kang pinaplano about, wala kang nakita sa future, pero but he that keepeth the law, happy is he. So next week natin pag-uusapan niyang he that keepeth the law, happy is he. Pag-usapan lang natin ang vision. Ano bang ibig sabihin ng vision? The ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Kaya mahalagang-mahalaga ang wisdom. Kailangan mo ng karunungan dahil ang hirap harapin ng future kapag wala kang ginagawa today, because today is the future. Ganun lang kasimple yun. Today is the future. Marami akong kababayan sa Masbate, ang gaganda ng sweldo nila, nasa government employees. Hindi problema ang gobyerno. Ang problema, hindi nila na-handle ang pera nila nung sila ay malalaki pang sweldo. Pagdating ng future, kulang na. Meron kaming tito na meron siyang SSS pension na tatanggapin. Alam ko tumatanggap na siya, no? Na ang kanyang binabayaran mababa lang. Noon, ang problema nung mag-retire na siya, ang natatanggap niya, isang tita ko rin sa Masbate, 50 pesos per month. Ang monthly. Hindi niya na lang kinuha. Ang tita ko naman, kapatid ng mother ko, teacher din, tumatanggap siya ng pension niya, 500 per month. Ang problema, kaya dapat tingnan natin, maganda yung mura ang iyong amortization, yung payment mo, pero pagdating sa future, ang matatanggap mo 500 na ang inflation, ang taas na ng pera, ang taas ng bilihin. That's why, dapat makita mo, may vision ka about the future. Magkano yung pambili mo ng maintenance, pagkain ninyo, okay lang sana pagka-retire mo, mamamatay ka na. So may papamana ka sa anak mo. Ang problema kung umabot ka ng 100 ang edad, which is my vision din, dahil bibigyan daw tayo ng gobyerno ng 100,000, magkano lang yun? Na ang point na dapat you have to understand today yung darating na gastusin mo sa future. Pwede ba yan? Ayan o sinabi ni God, without a vision, people perish. Ants don't waste their energies on things that don't contribute to their future. Alam nyo, ang ants ang gusto ko niyan, di ba? Nakita nyo guhit ng langgam? Lagyan nyo ng bato or isang bagay sa dinadaanan nila. Hindi napapansin ninyo, liliko yan sama-sama. Tutuloy pa rin yan sa kanilang vision. They will do it. At walang langgam na, oy, gabi na. Lapag na natin ito, balikan na lang natin bukas. Walang ganun. Itutuloy nila yan sa kanilang colony at walang iiwanan, walang procrastination sa kanila. Hindi sila nagsasayang ng energy na babalikan ko na lang bukas yan. They will finish the task para sa kanilang ginagawa. Winter and summer do not wait for those who are doing nothing with their future. Nakita na ba kayo na, ay alam mo, hindi pa pala natapos yung aking project, kaya yung kalendaryo tumigil eh. Hindi tumitigil ang kalendaryo, pati edad natin. Yung edad ko na nag-usap kami ni Al kanina, hindi ko na ibabalik yun, Al. Hindi ko na maatrasan yung ilang segundo. Kaya kung anong pinapagawa ko, anong nakikita mo, start doing it today, wag na bukas dahil iba na ang bukas. Don't waste your energies sa mga bagay na walang connection sa iyong future. Ants, ito yung gustong-gusto ko. Kung mayroon man akong gustong gayahin, yung mga ants, ang bilis sila mag-give up. They gave up to continue in what they're doing. They give up today's pleasure for the promising benefits of the future called delayed gratification. Tayo, kapag may natanggap na pera, ubusin mo na lahat yan. Wala nang future. Pero di ba napansin nyo?
yung dala-dala ng mga langgam na iipunin nila para sa winter, pagkain na nila yun. Di ba may idea tayo, kung bibit-bitin ko ito, Peya, ang bigat-bigat pa, kainin ko na, pagdating sa bahay, matulog na lang. Pero hindi nila kinakain, iyan din naman ang pagkain nyo Ubusin na natin tumiko. Ano magagawin mo dito, JR? Di ba, bibit-bitin mo pa yan. Hindi, pabalot mo. Di ba, pag may natira tayong pagkain sa restaurant, bibit-bit ka pa dyan. Matapon pa yan. Kainin mo na. Ayaw natin magbit-bit. Pero ang kakita mo dala-dala nila, di ba siguro, di ba, ang iba siguro lalaway na, kainin ko na yan, Kate. Kainin ko na yan, Trev. Di ba, yan din naman yung pagkain natin. Tatabi-tabi mo pa But sila, delayed gratification. Dahil kailangan namin yan. Delayed gratification is simply the ability to resist an immediate reward in favor of a larger reward later. Di ba? Bakit? Because today, but future. If you're a vision-driven person, you are focused. Hindi mo sasayangan ng energy mo. Katulad ko, malapit na ako sa 20% discount. Wala na akong dapat sayangin. Yung energy ko dapat itodo ko na kung nasaan kasi hindi pwede yung, Lord, hindi ko natapos ang ginagawa ko kasi hindi naghihintay ang winter. Nag-stop ang winter. Bakit? Hindi pa ako nakapaghugas ng plato. Hindi pa ako nakapaglaba. Hindi ka hihintayin yan. Act right now. At lagi kong narinig yung sinabi ng discipler sa akin, nireview ako, Dennis, act your age. Aray. Act your age. You know your age. Ang age mo nagsasabi kung kailan ka dapat magseryoso at dapat mong gawin ang tama. You are focused. You are also a distant thinker. Visionary is simply a distant thinker. At magugulat kayo sa vision, if you're a visionary, hindi mo pwedeng tanggalin ang ant. Ants are a distant thinkers. They value the beauty and benefits of future if it is well prepared. They are distant thinker. Kaya nga, kung gusto mo ng vision, consider mo yung ways ng ants. Ito, just a wisdom para sa atin lahat. Nakita ko lang yan. Just as a wisdom for individual sa atin lahat. The future starts today, not tomorrow. Kung hihintayin mo ang tomorrow, ang future, at doon ka magsisimula, sasabihin ko sa inyo, ang edad natin, hindi na. Na ngayon, maaring nakakapagbuhat pa tayo, Trev. Maaring nakapag-mountain bike pa ako ngayon. Pag nag-70 ako, 80, pwede na ako mag-mountain bike. Focus muna. Wala nang future doon. At itong paalala din sa inyo, marami naman ang iba sa atin na hindi pa nagsisimula kasi nagdidwell sa past. There is no future in the past. Yung mga hinanakit natin, mga sama ng loob, dahil sa ginawa mo sa akin, dahil sa ginawa mo, there's no future in the past. And there is no future in the future. The future is today. Kaya para sa ating application questions, saan nakafocus ang ants? Sa size ng kanilang utak, ng katawan, or sa beauty ng benefits ng future? Bakit? Mamaya pag-usapan natin yan sa ating D group. Sa mga nasa Masbate, Wednesday and Thursday sila nagdi-D group. Saan humuhugot ng excitement ang ants? Sa bahala na system, kung anong meron sa future, or sa delayed gratification? Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa reminder mo sa amin. Nakakaya na ang liit-liit ng ants, pero sabi mo, go to the ants. Go to your model for the people here in this earth. God, thank you. Kaliit man nila, Panginoon, pero they are not wasting their energies. They are working today for the winter, and they are working today for the summer. God, we honor you for that wisdom. And I just pray, God, sa aming mga listeners, hindi ito para pagalitan sila, kundi ito remind na ang ganda pala ng buhay namin. Nakaka-excite ang future. Hindi nakakatakot if we are well prepared, God, for the coming tomorrow. God, I speak blessing in life, and I pray, dear God, sa mga kasama namin na hindi naintindihan ang aming pinag-usapan, Lord. I rebuke the works of the enemy in their minds, and I just pray, God, that you will release them.
Lord, I pray for healing sa mga taong nahihirapan na namumuhay sa past, knowing na ang future ay wala doon. I just pray, dear God, for healing, restoration, and praying, dear God, ng bawat isa sa amin ang naghihirap ngayon ay may future na malaking ipon, ang mga may sakit ngayon, makaranas, Panginoong kagaligan by preparing well with the vision that you've given to them. We honor you, God, for your goodness, and we honor you, God, for the word. Truly, God, sabi mo, consequently, faith comes from hearing, and hearing by the word, and the hearing through the word of Christ. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpan natin ng malakas ang ating Panginoon.